Pahina 141. Ngumiti si Carlos, susuportahan kita kahit anong desisyon mo. Kumunat ang noo ni Esther, pero may problema. Wala kaming masyadong alam tungkol kay Shandale, kaya kailangan muna naming mag-imbestiga. Sabi ni Carlos, madali lang. Pumunta tayo doon para suriin ito ng ating mga sarili. Salamat honey. Ibinaon ni Esther ang sarili sa mga bisig ni Carlos na may matamis na ngiti. Si Shandale ay malayo sa Pinkerton. Siguradong hindi hahayaan ni Carlos si Esther na pumunta doon ng mag-isa. Bumili sila ng mga tiket at pumunta sa Shandale. Kasama nila ang sekretarya ni na Tiger at Esther. Tungkol naman sa mga maharlikang gwardya, sila ay nagtatago sa dilim. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating na sila sa airport ng Shandale. Napakalaking lungsod. Nagulat si Esther sa kaunlaran ni Shandale pagkababa niya ng eroplano. Ang mga skyscraper ay nasa lahat ng dako. Ang mga kalye ay puno ng mga tao. Kung ikukumpara kay Shandale, ang East Coast ay parang isang maliit na nayon. Ngumiti si Carlos, syempre, napakalaki. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Amerosia. Hindi maihahambing dito ang East Coast. Tumango si Esther, punta muna tayo sa hotel. Bago sila pumunta sa Shandale, hiniling ni Esther sa kanyang sekretarya na mag-book ng magandang hotel. Bang! Sorry. I'm so sorry. Paglabas pa lang nila ng airport ay may nabangga si Esther. Nagsorry ang taong nagmamadali. Kinaway-kaway ni Esther ang kanyang kamay, hindi mahalaga. Napatingin si Carlos sa tao. Ito ay isang babae. Nakasuot siya ng cap, malaking salaming pang-araw, at maskara. Hindi niya makita ang mukha nito. Pero ayon sa hot figure niya, dapat maganda siya. Nandyan siya. Terena. Sa sandaling ito, maraming lalaking nakaitim na suit ang sumugod. Nabigla ang babae nang makita ito. Sinabi niya kina Carlos at Esther, mahuhuli nila ako. Matutulungan mo ba ako? Kumunat ang noo ni Carlos at ayaw siyang tulungan. Isang estranghero ang humingi ng tulong sa kanya pagdating niya rito. Parang hindi ordinaryo ang babaeng iyon dahil pawang mga mandirigma ang humahabol sa kanya. Hindi mabigla ng mga mandirigma si Carlos, ngunit para sa isang ordinaryong tao, napakahirap na makatagpo ng isang mandirigma sa pang-araw-araw na buhay. Mukhang kawawa naman ang babaeng iyon. Tinanong ni Esther si Carlos, tulungan natin siya. Tingnan mo. Hinahabol siya ng grupo ng mga lalaki. Maghihirap siya kapag nahuli nila siya. Napabuntong hininga si Carlos at alam niyang laging napakabait ni Esther. Sumugod ang mga lalaking iyon at nginisyan, *, wala kang mapupuntahan. Lumapit ka sa amin. Kumunat ang noo ni Carlos. Halata namang hindi mabait ang mga lalaking iyon. Napasigaw sa takot ang babae, hindi pwede. Hindi ako babalik kahit mamatay ako. Na-offend mo si Mr. Bing. Nobody in Shandale dares to help you. You only have one choice. Pagkasabi noon ay gusto nilang hulihin ang babae. Nagmamadaling nagtago ang babae sa likod ni Carlos. Tinitigan ng leading man si Carlos na may pagtatampo, umalis ka nga. Sabi ni Carlos, paano kung tumanggi ako? Ang kanyang mga salita ay ikinairita ng mga malalakas na lalaki. Pahina 142. Hindi mo gusto ang gulo na ito, binata. Walang nang-ahas na saktan ang mga boa sa Shandale. Kaya, ang mga lalaking iyon ay mula sa mga boes. Nagtakbuhan lahat ang mga dumaraan at tumingin kay Carlos ng may pagmamalaki. Ang mga boes ay ang pinuno ng Shandale. Walang nang-ahas na saktan ng mga boes. Ang mga nang-ahas na gawin iyon ay itinapon sa ilog upang pakainin ang mga piteng. Nakita ni Carlos ang takot sa mga mukha ng mga dumadaan. Malinaw, ang mga boes ay kasumpa-sumpa sa Shandale. Ayaw ni Carlos na mag-aksaya ng oras dito. Sinabi niya kay Tiger, Tiger, harapin mo sila. Ngumisi si Tiger, oo, guro. Hindi ako mag-aaksaya ng maraming oras. Mayabang. Hinahamon mo ang mga boa. Pagkasabi nila nun ay tumakbo na sila papunta kay Carlos. Ngumuso si Tiger at lumaban. Sampal. 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 Wala pang 30 segundo, itinapon ni Tiger ang mga lalaking iyon ng walang awang mga sampal. Pagkatapos ay ngumuso siya, mga aso, huwag ng tahol sa harap ko. Laking gulat ng babaeng nakasunglas nang makita niya ito. Baka si Carlos ang unang nang-ahas na bumugbog sa mga gangster ng boa sa Shandale. Tara na. Hindi man lang nilinggan ni Carlos ang mga lalaking iyon. Paakay na sana siya ng kotse. Teka. Bigla siyang pinigilan ng babae. Kumunat ang noo ni Carlos at nagtanong, what do you want?
Nagmakaawa ang babae, pakiusap, ilayo mo ako, baka mahuli nila ulit ako. Ikaw. Gustong tumanggi ni Carlos, ngunit nagbago ang isip niya nang makita ang nagmamakaawang mga mata ni Esther. Humabol. Sabi niya sa babae. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ang babae nang marinig iyon. Pagkasakay nila sa kotse, hinubad ng babae ang kanyang cap, sunglasses, at mask. Siya ay nagkaroon ng isang nakamamanghang mukha. Kahit na sikat din si Esther sa kanyang kagandahan, nagulat siya nang makita ang mukha ng babae. Pero kalmado pa rin si Carlos. Si Esther lang ang gusto niya. Walang ibang nakakakuha ng atensyon niya. Hindi napigilan ni Esther ang pagpuri, napakaganda mo. Ngumiti ang babae, ikaw din. Nako, kalimutan mong magpakilala. Ako nga pala si Lindsay Winson. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Sinabi ni Esther, ako si Esther Jefferson. Pagkasabi ni Lindsay ng pangalan niya, tumingin siya kina Carlos at Esther. Akala niya ay magugulat sila gayunpaman, mukhang kalmado lang sila. Napalingon pa si Carlos at hindi siya pinansin. Medyo natarante si Lindsay. Siya ay isang sikat na superstar sa Amerosia. Pinasaya siya ng mga tao saan man siya magpunta. Ngunit ang mga taong ito ay tila hindi alam ang kanyang pangalan. Kung tutuusin, laging abala si Esther sa trabaho, kaya wala siyang panahon para bigyang pansin ang sinumang bituin. Si Carlos naman, kahit may oras siya, wala siyang pakialam sa mga bituin. Iginagalang lamang niya ang mga sundalong nagpoprotekta sa bansa, ang mga siyentipiko na nagpaunlad ng bansa, at ang mga gumagawa ng sarili nilang trabaho para maglingkod sa bayan. Gayun din, nagmamalasakit siya sa kanyang pamilya, anak, at asawa. Medyo nadismaya si Lindsay nang makita niya ito. Tinanong ni Esther si Lindsay, bakit ka hinabol ng mga taong iyon? Pahina 143. Sabi ni Lindsay na may depresyon, they are from the Boas. The son of the master of the Boas, Chandler Bing, invited me to lunch. I had to go. But when we had lunch, he wanted to molest me. Nagsalin ako ng baso. Nang alak sa kanyang mukha at naubos. Si Chandler ay anak ni Derek. Kilala siya sa Shandale. Sa proteksyon ng kanyang ama, nagawa niya ang lahat ng uri ng krimen. Nagustuhan din niya ang mga sikat na babaeng bituin. Sa Shandale, maraming babaeng bida ang binastos niya. Sinaktan ni Lindsay si Chandler. Mukhang mapapahamak siya. Sinabi ni Esther sa galit, napakawalan mong tao. Napabuntong hininga si Lindsay, nang ibabaw ang Boas sa Shandale. Natatakot ako na mapahamak ako. Wala siyang pag-asa sa tuwing naiisip niyang magiging laruan siya ni Chandler. Inalo siya ni Esther, huwag kang mag-alala. Napakakaya ng asawa ko. Tutulungan ka niya. Si Carlos na nasa passenger seat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Maging si Lord Death ay kinailangan pang harapin ang mga ganitong bagay para sa kanyang asawa. Kilalang kilala ni Carlos si Esther. Kinasusuklaman ni Esther ang mga lalaking nang-aapi ng mga babae. Nagalit siya nang marinig ang sinabi ni Lindsay. Natakot si Esther na tumanggi si Carlos. She said in a sweet voice, "Honey, tutulungan mo si Lindsay, hindi ba?" Kailangang sumang-ayon si Carlos, hindi ko lang kayang suwayan ang asawa ko. Tumawa si Esther, ikaw ang pinakamagandang tao sa mundo. Natigilan si Lindsay nang makita niya ito. Si Esther daw ang asawa ni Carlos. At sobrang intimate nila. Ngunit ang Boaz. Umiling si Lindsay at sinabing, kalimutan mo na ito. Ikaw ay bukas palad upang iligtas ako ngayon. Si Chandler ay may masamang pag-iisip. Mamamatay ang sinumang makasakit sa kanya sa Shandale. Ayokong madamay ka. Hindi sila dapat maging mga lokal na tao, dahil hindi nila alam kung gaano kalakas si Chandler. Hindi niya maisali ang mga ito. Iyon ay magiging makasarili. Ngumiti si Carlos, don't worry. Sabi ng asawa ko tutulungan kita. Tapos, tutulungan kita. Langgam lang ang Boaz sa mata ni Carlos. Ngunit, may gustong sabihin si Lindsay, ngunit pinutol siya ni Esther, just stay with me. My husband is capable enough to protect you. Hindi mapigilan ni Lindsay na ma-curious kay Carlos. Patuloy na nag-uusap sina Esther at Lindsay. Mabilis silang nakipagkaibigan sa isa't isa. Hindi ito maintindihan ni Carlos. Ang pagkakaibigan ng mga babae ay laging napakabilis. Nang makarating sila sa hotel ay nag-uusap pa rin sila. Akala ni Carlos ay magkakaroon siya ng isang matamis na paglalakbay kasama si Esther, ngunit ito ay nawasak ng isang kakaibang babae. Kailangan niyang manatili sa ibang silid.
Pagdating niya sa bagong kwarto, naging seryoso siya. Tiger, imbestigahan ang background ni Lindsay Winson. Oo, guru. Tumango si Tiger at saka nagtungo upang tapusin ang kanyang trabaho. Biglang lumitaw si Lindsay, at nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Esther ngayon. Ayaw ni Carlos na may estranghero na manatili kay Esther. Pahina 144. Haharapin ni Carlos ang lahat ng panganib sa tuwing mahahanap niya ang mga ito. Hindi niya hahayaang sakta ng sinuman si Esther. Maya-maya, bumalik si Tiger. Master, ayon sa investigasyon, si Lindsay Winson ay isang mang-aawit ng Sparks Group. Siya ay isang hot superstar sa Amerosia. Ngayon ay gusto siya ni Chandler Bing dahil tinanggihan niya si Chandler. Tumango si Carlos. Parang singer lang si Lindsay. Ano ang background ni Chandler Bing? Chandler Bing is the only son of Derek Bing, the master of the Boys. He's merciless and likes molesting women. He has got many female stars and models. Halos lahat ng babae ay takot sa kanya. Nalungkot ang mukha ni Carlos. That was ab** starred na kailangan maparusahan ulit. Anong ab** starred siya? Dapat maparusahan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Carlos, ano ang kaugnayan ng lahat ng puwersa sa underworld dito? Sumagot si Tiger, ang Boys ay ang pinakamakapangyarihang gang na mayroong mahigit 10,000 tagasunod. Napakalakas nito sa lungsod na ito. Walang sino mang maglalakas loob na saktan sila. Si Derek Bing ang master ng gang, ngunit siya ay nananatiling mababa. Na namumuno sa gang sa loob ng 20 taon, ngunit kakaunti lamang ang nakakakita sa kanya. Bukod sa Boas, makapangyarihan din ang Wizards. Ito ay may mahabang kasaysayan at dating namumuno 100 taon na ang nakalilipas. Dahil sa isang aksidente, natalo ito noong nakaraan, ngunit ito ay babalik kamakailan. Mayroon ding 4 na sikat na pamilya. Ang 4 na pamilya ay lahat ay may koneksyon sa mga Boas o sa mga Wizard. Tumango si Carlos. Dapat ang Boas ang pinakamakapangyarihang gang sa Shandale. Bumalik ang Wizards upang labanan si Shandale para sa posisyon ng pinuno. Nagtago sa dilim ang 4 na pamilya at naghihintay ng pagkakataon. Napakakomplikado ng mga puwersa sa Shandale. Ngumiti si Carlos, darating si Lindsay sa tamang oras. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga Boys. Protektahan siyang mabuti. Pupunta sa atin si Chandler Bing. Oo, guru. Tumango si Tiger. Si Chandler ay hindi isang matigang tao. Darating siya maya-maya. Ang Sparks Group ay isang pangalawang klase na grupo sa Shandale. Si Lindsay ang pinakamainit na bituin sa grupo. Ngunit ngayon, sinaktan ni Lindsay si Chandler, ang Panginoon ng mga Boys. Dahil dito, nasa panganib ang grupo. Magsalita ka. Nasaan na yung B***Turk na yon? Sa opisina, tinitigan ni Chandler ang isang lalaking nakaluhod sa lupa. Maputi ang balat ni Chandler. Mahilig siyang uminom at babae, kaya hindi siya malusog. Matagal na siyang gutom sa magandang mukha ni Lindsay. Gumawa siya ng magandang plano ngayon at niyaya si Lindsay sa tanghalian. Gusto niyang pilitin si Lindsay kapag nag-lunch sila. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Lindsay at nagbuhos pa ng isang baso ng alak sa kanyang mukha. Ito ay isang kahihiyan para sa kanya. Ang mas ikinagalit niya ay ang mga lalaking pinadala niya para hulihin si Lindsay ay binugbog ng ilang estranghero. Ni hindi niya mahanap si Lindsay ngayon. Bilang Panginoon ng mga Boys, hindi pa siya napahiya ng ganito. Dinala niya ang kanyang mga tauhan sa Sparks Group at binugbog ang amo. Ang boss ng Sparks Group, si George Sparks, ay umiyak, Mr. Bing, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Please show me mercy. Sa katunayan, inosente si George. Nagsasabi siya ng totoo. Pahina 145. Binugbog lang siya ni Chandler nang walang dahilan. Sinaktan ni Lindsay si Chandler at nawala. Kung hindi niya mahanap si Lindsay, papatayin siya ni Chandler. Alam ng lahat sa Shandale na si Chandler ay isang walang awa na tao. Ngumisi si Chandler, hindi mo ba alam? Empleyado mo si Lindsay. Dapat alam mo kung nasaan siya. Tawagan mo siya ngayon at hilingin mong bumalik siya, o papatayin kita. Oo, tinatawagan ko siya. Para iligtas ang sarili, kinuha ni George ang kanyang telepono at tinawagan si Lindsay. Sing-sing. Tumunog ang telepono ni Lindsay nang kachat niya si Esther. Tiningnan ni Lindsay ang numero at kinabahan. Tinanong ni Esther, ano ang nangyayari sa iyo? Sabi ni Lindsay na may nakakatakot na mukha, galing sa amo ko. Sinagot niya ang telepono.
Pagkatapos ay narinig niyang umiiyak ang kanyang amo. Lindsay, nasaan ka? Bumalik ka para iligtas ako. Nagmamadaling tanong ni Lindsay, Boss, anong nangyari? Tapos may narinig siyang malamig na boses. Lindsay, hindi ka makakatakbo kahit saan. Bumalik ka, baka mamatay ang amo mo. Pagkasabi noon ay ibinaba na ni Chandler ang telepono. Nag-aalala si Lindsay sa kanyang amo. Tinanong ni Esther, ano ang nangyari? Sabi ni Lindsay na namumula ang mga mata, nahuli ni Chandler ang amo ko at pinilit akong bumalik. Kapag hindi ako bumalik, papatayin niya ang amo ko. Ano? Bakit may walang awa na lalaki sa mundo? Galit na galit si Esther nang marinig niya ito. Tila hindi susuko si Chandler hanggat hindi niya nakuha si Lindsay. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Esther. Walang pag-asa na sinabi ni Lindsay, ano pa ba ang magagawa ko? Napakahusay ng pakikitungo sa akin ng amo ko. Kung hindi niya ako tinulungan, hindi ako sisikat. Hindi ko siya hahayaang mamatay para sa akin. Pagkasabi niya noon ay tumayo na siya at umalis. Dali-dali siyang pinigilan ni Esther, pero hindi ka pwedeng pumunta doon ng ganito. Hinihintay ka na nila. Napangiti ng mapait si Lindsay, ano pa bang magagawa ko? Siyempre, alam niyang magdurusa siya kapag bumalik siya. Ngunit si Chandler ay masyadong makapangyarihan. Hindi niya kayang labanan si Chandler. Hinawakan ni Esther ang kamay ni Lindsay at sinabing, tanungin natin ang asawa ko. Dapat alam niya kung paano lutisin ito. Sa pagkakataong ito, pumasok si Carlos. Honey. Natuwa si Esther nang makita siya. Sabi ni Carlos, narinig ko ang lahat. Sasamahan kita para makita si Chandler Bing. Saglit na nag-alinlangan si Lindsay at saka sinabing, pero, marami siyang hatchet men. Hindi kita madadamay. Ngumuso si Carlos, don't worry. Hindi ka masasaktan kung sasama ako. Ngunit, nag-aalangin pa si Lindsay. Kung tutuusin, napakalakas ni Chandler. Hinikayat siya ni Esther, trust me. My husband can solve any problems. She was so proud nang sabihin niya ito. Sa kanyang mga mata, si Carlos ay makapangyarihan sa lahat, kahit na ang mundo ay mag-crack. Pahina 146. Habang si Esther ay medyo kumpiyansa, nag-isip sandali si Lindsay at tumango, sige. Wala na siyang choice kundi ang itaya ang lahat ng pag-asa niya kay Carlos ngayon. Kasabay nito, isang matalim na punyal ang tumutusok sa leeg ni George sa Sparks Group. Napatulala si George at napakaputi ng mukha. Umupo si Chandler sa isang executive chair at malamig na sinabi kay George, tandaan mo, may 10 minuto ka lang. Kung wala pa si Lindsay noon, patay ka na. Hindi. Please. Huwag mong gawin sa akin ito. Please. Nadistorbo ang mukha ni George at lihim na lamang siyang nanalangin na sana ay makarating si Lindsay dito ng mas maaga. Tiningnan ni Chandler ang kanyang relo at walang pakialam na sinabi, down to 3 minutes. Hoy, ikaw, halika rito. Putulin mo muna ang daliri niya. Oo. Naglabas ng matalim na punyal ang isa sa mga tulisan at aaksyon na. Naalarma si George at napasigaw, tulong. Hindi. Please. Bang. Sa oras na ito, binuksan ang pinto ng opisina. Pumasok si Lindsay kasama ang isang grupo ng mga tao. Boss. Agad na napasigaw si Lindsay nang makitang nahuli si George at napatakbo ito sa kanya. Tumingin si George kay Lindsay at humagulgol, Lindsay. Nandito ka na sa wakas. Mapapatay ako kapag nandito ka mamaya. Tumangala si Lindsay at sinabi kay Chandler, Chandler, gusto mo ako dito, di ba? Hayaan mo ang amo ko. Ngumisi si Chandler, Lindsay. Nandito ka na sa wakas. Sasampalin kita ngayon kapag nabuhusan mo pa ako ng alak ng 1 beses. Nagsimulang tumawa ng malakas ang mga tulisan sa paligid nila. Tiyak na nakuha nila ang ipinahihiwatig ni Chandler. Well, baka matikman nila si Lindsay pagkatapos ng Chandler. Ganun din ang ginagawa nila noon sa ilang artista. Nakalulungkot, ang mga entertainment company na iyon ay naglakas loob na hindi magsalita dahil nangingibabaw ang boa sa lugar na ito. Namutla ang mukha ni Lindsay. Hindi niya inaasahan na ganoon kabisyo si Chandler. Tiyak na narinig na niya ang tungkol sa mga bawal na bagay ni Chandler noon. Dati niyang inaagaw ang isa sa mga senior schoolmate niya noon. Sinaman siya ng tingin ni Chandler at pagkatapos ay pilit siyang inilayo. Ang batang babae ay natagpo ang patay ng malungkot sa isang silid ng hotel kinabukasan. Ngunit dahil kasali si Chandler, hindi siya pinanagot. Lalong kinurot ni Lindsay ang maliit na gunting sa ilalim ng kanyang manggas nang maisip niya kung gaano siya kahabag-habag.
Sakaling dumating ang araw na iyon, mas gugustuhin niya magpakamatay kaysa pilitin ni Chandler. Sinulyapan ni Chandler si Lindsay ng malandi at dahan-daang sinabing, itali mo siya. Magpapakasaya ako ngayon. Oo. Ang ilang mga masasamang tao ng mga boa ay naglakad papunta kay Lindsay na may masamang hangarin na mga ngiti. Lumayo ka sa akin. Nakakatakot na sabi ni Lindsay. Be a good girl and we will be gentle. Napangiti ang mga halimaw na iyon sa pag-aakalang ang sikat na bituin na si Lindsay ay nasa kanilang kama mamaya. Bastos ka. Nang hahawakan na sana nila si Lindsay ay may sumigaw. Bang! 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 Agad na sinipa sa lupa ang ilang mga tulisan. Patay na ba ako sa inyo? Hinaplos ni Carlos ang kanyang palso at walang pakialam na naglakad palabas. Damn it! Kanina pa siya tumatabi pero hindi na lang siya pinansin ni Chandler. Wala lang silang manners. Pinaikit ni Chandler ang kanyang mga mata at nagtanong, who the hell are you? Stay out of this. Pahina 147. Hinailan ni Carlos ang isang upuan at umupo, hoy bata, magpakita ka ng respeto. Ikaw. Nairita si Chandler. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kabastos si Carlos. Kilala mo pa ba kung sino ako? I'm the master of the boas. You just pissed me off. Just wait for your death. Banta ni Chandler. Bang! Hindi na pinansin ni Carlos si Chandler at sinipa na lang niya ang masasamang kapit kay George. Napabitaw si George at agad na umatras. Lumapit si Lindsay at nag-aalala, boss, okay ka lang. Tinapik ni George ang kanyang dibdib at sinabing, it scared the hell out of me. I'm okay. Lindsay, where you found such a formidable man. Hindi ganoon karaming tao sa Shandale ang nang-ahas na pukawin si Chandler. Mabangi si Carlos at isa-isang sinuntok ang mga kawatan ni Chandler. Boss, maghintay tayo ng kaunti at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Lindsay ang sasabihin. Halos hindi niya kilala si Carlos. Ngayon lang niya ito nakilala. Pinagdikit ni Chandler ang kanyang mga ngipin, ang lakas ng loob mo, ha? How dare you hurt my people? Who the hell are you? Who is your master? Ang Shandale ay isang magulong lugar na may lahat ng uri ng tao. Lahat ng uri ng paksayon ay nag-ugat sa lugar na ito, at ang mga paksayon na ito ay magkakaugnay. Sa partikular, ang mga kulay abong lugar sa Shandale ay nakatuon ng husto sa seniority. Baka maasar nila ang isa sa mga nakatatanda ng hindi sinasadya at mapapahamak. Ito ang dahilan kung bakit hindi muna naglabas ng galit si Chandler nang magalit siya kay Carlos. Kung tutuusin, hindi niya nakuhang maging master of the boas na mainitin ang ulo. Alam niya kung kailan at paano kikilos. Nanatiling walang pakialam si Carlos, tulad ng sinabi ko, ikaw ang anak ko. Anak ka. Humihingi ka ng kamatayan. Galit na galit si Chandler. Paulit-ulit na siyang pinapahiya ni Carlos, hindi na niya kinaya. Go get him. Puputulin ko ang bibig niya. Kinasusuklaman ni Chandler si Carlos. Nakuha ko. Sabay-sabay na kinasuhan si Carlos ng lahat ng mga bugok ng boa sa opisina. Nanatiling hindi gumagalaw si Carlos. Isang figure ang mabilis na dumaan. Si Tiger iyon. Bang! 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 Pagkaraan ng ilang segundo, lahat ng mga masasamang kasama ni Chandler ay pinalo sa lupa. Nabigo si Tiger. Ang mga tawag na ito ay wala sa kanya. Ikaw. Natarante si Chandler nang makita niyang bumagsak ang lahat ng mga tulisan sa lupa. Tumayo si Carlos at naglakad papunta kay Chandler. Lumayo ka nga sa akin. Anong gusto mo? Naalarma at napasigaw si Chandler nang makita niya si Carlos na naglalakad palapit sa kanya. Bang! Pero bago pa man ito namalayan ni Chandler ay nasample na siya ni Carlos sa mukha. Ang ilan sa kanyang mga ngipin ay agad na lumipad palabas. Tinakpin ni Chandler ang mukha gamit ang kamay at hindi makapaniwalang tumingin kay Carlos, how dare you hit me? Bang! Bang! Pero bago pa man makalapit si Chandler, sinampal siya ni Carlos ng ilang beses. Bang! Hindi nakayanan ni Chandler ang lakas ni Carlos at lumipad na lang sa lupa. Malakas na bumagsak si Chandler sa lupa at nagsimulang mamaga ang kanyang mukha. Siya ay mukhang miserable. Chandler dared hindi magsalita ng isang salita sa oras na ito. Natakot talaga siya. Si Carlos ay baliw sa kanya. Sinabi niya lang kung sino siya, pero sinaktan pa rin niya. Naghihintay ba siyang patayin? Tumingin si Carlos kay Chandler at ninisyan, ito ay isang maliit na halaga lang na babayaran mo. Kung guguluhin mo pa si Lindsay ng isang beses, hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ko sa iyo.
Pahina 148. Ikaw. Hindi kita makakalimutan. Magkikita pa tayo. Umalis si Chandler na hawak-hawak ng kanyang mga kawatan matapos niyang banta si Carlos. Napatulala sina Lindsay at George nang makita nilang sinampal ni Carlos ang mukha ni Chandler. Sino siya sa lupa? Kilala pa ba niya kung sino si Chandler? Siya ay karaniwang nangingibabaw kay Shandale. Hindi ba siya natatakot sa anumang gulo mamaya? After Chandler was kicked away, Carlos smiled at Lindsay, sige. Tapos na ang gulo mo. Mukhang nagpapasalamat si Lindsay, salamat. Hinailan ni Esther ang kamay ni Lindsay at sinabing, don't mention it. We are friends now. Tama. Malakas na tumango si Lindsay. Naramdaman na lang niya na napakaswerte niya. Siya ay nasa isang hukay noon at maswerte na nakilala sina Carlos at Esther upang tulungan siya. Biglang bumantong hininga si George, George, I've decided to shut down the Sparks Group. You got to get another job. Nagulat si Lindsay, bakit ganon? Boss, hindi ba maayos ang takbo ng kumpanya? Nalungkot si George, thought Chandler was kicked away this time, he won't leave the matter at that. He will come at me again. I'm just a businessman. I couldn't afford to mess with a big shot like Chandler. Halos mapatay si George sa pagkakataong ito. Ayaw na niyang maging bangkay sa susunod. Ngunit, mukhang nag-aalala si Lindsay. Ngayong nagpasya na si George na isara ang Sparks Group at nasaktan niya si Chandler, hindi na siya tatanggapin ng anumang kumpanya ng entertainment sa Shandale. Lahat ng effort na ginawa niya noon para sumikat ay mapapalabas sa banyo. Biglang tanong ni Carlos, how about selling the company to me? Nagulat si George, selling you the company. Tumango si Carlos, kaka-rating lang namin dito at kailangan namin ng lugar para manirahan. Mukhang magandang simula ang Sparks Group. Pero, nag-alinlangan si George, nagalit ka kay Chandler. Siguradong maghihiganti siya. Ngumiti si Carlos, Chandler. He is nothing to me. He would regret it if he came at me again. Hindi alam ni George ang isasagot. Si Carlos ay marahil ang tanging tao sa Shandale na hindi isinapuso ang Master of the Boys. Pagkatapos ay nag-alok pa si Carlos nang hindi niya makuha ang sagot ni George, $300 million for your company. Does it sound good to you? $300 milyong. Nagulat si George at napadilat ng mata. Sa pinakamaganda, ang kanyang kumpanya ay nagkakahalaga ng $100 milyong at ito ay dahil nakuha niya kay Lindsay ang sikat na mga awit na ito. Ang alok ni Carlos na $300 milyong ay lampas sa kanyang inaasahan. Kumunat ang noo ni Carlos, hindi pa ba sapat? Mabilis na sagot ni George, tama na. Tama na. Ibebenta sana ni George ang kanyang kumpanya ng mababa, ngunit ngayong nag-alok si Carlos sa ganoong kataas na presyo, kinuha na lang niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pinirmahan ni George ang kontrata kay Carlos. Ang Sparks Group noon ay pag-aari ni Carlos. Gulat na gulat pa rin si Lindsay. Paanong biglang naging amo niya si Carlos? Si Carlos na ba ang namamahala sa kanya mula ngayon? Pagkatapos ay hinayla ni Esther ang mga kamay ni Lindsay at ngumiti, huwag kang mag-alala tungkol dito. Nakuha na kita. Salamat. Tumango si Lindsay at nakaramdam ng panatag matapos pagkalmayan ni Esther. Bagaman sa maikling panahon lang niya nakilala si Esther, alam niyang mabait na tao si Esther. Pahina 149. Pagkatapos makuha ang Sparks Group, tumingin si Carlos kay George at nagtanong, ano ang gagawin mo mamaya? Sumagot si George, iyon na ang kumpanya. Napagpasyahan kong iwan si Shandale. Sabi ni Carlos, well, you can stay here and still be the general manager of the Sparks Group now. Ano? Nakukuha ko pa ring maging general manager ng Sparks Group. Napalunok si George. Bihirang pinanatili ng mga tao ang orihinal na manager pagkatapos makuha ang kumpanya. Kung tutuusin, nag-aalala ang bagong manager na baka may mga hindi neresolbang problema ng matandang manager, kaya parang hindi kapanipaniwala ang alok ni Carlos sa kanya. Tumango si Carlos, yeah, I will not be here that much, and the company needs a person in charge. I think you are the best man for this. May interes ka bang manatili dito? Hindi kita pababayaan. Money-wise, maaari kang tumawag sa pagpapatakbo ng kumpanya. Naantig si George sa loob. Kung tutuusin, ayaw niyang iwan si Shandale kung hindi dahil sa pananakot ni Chandler. Pero, Chandler, alam ko kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Kung mananatili ka rito, 100% iingatan kita. With Carlos,
Promise? George nodded. Sige. I wouldn't want to reject your offer if you say so. I'm willing to stay here as the general manager of the Sparks Group. Ngumiti si Carlos, welcome. Lindsay beamed. Boss, ang galing nito. Makakatrabaho ulit tayo. Baby, hindi ako makapaniwala na nakuha mo lang ang Sparks Group. Tuwang-tuwa si Esther pagkalabas ng kumpanya. Ngumiti si Carlos, honey, the Sparks Group will be the branch of the Chester Group in Shandale from now on. We will have a place to work. Napangiti si Esther, salamat, honey. Alam niya na hindi makukuha ni Carlos ang Sparks Group nang walang dahilan. Matagal na pala ang plano ni Carlos na gawing branch ng Chester Group sa Shandale ang Sparks Group. Ngunit para kay Carlos, ang pagkuha ng kumpanya ay isang hakbang lamang. Ang kanyang huling layunin ay i-reshuffle ang mga kulay abong lugar sa Shandale. Pagkatapos bumalik sa tirahan ng Bing, sumigaw si Chandler, Daddy, nasugatan ako. Naupo si Derek sa sofa at nairita nang makita ang namamagang ulo ni Chandler, nagkagulo ka na naman ba? Chandler was wrong, Daddy, I was just pounded. How come you are not soothing me? Bakit mo ako sinisigawan? Nagalit si Derek at sumigaw, sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo dyan? Binubuli at hinaras mo ang mga tao sa lakas ng aking kapangyarihan at gumawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay. Matagal kang patay kung ako ay hindi kita pinoprotektahan. Labis na nadismaya si Derek kay Chandler. Wala siyang kakayahan kundi manligaw sa mga babae. Nag-aalala siya kung paano niya maibibigay sa kanya ang mga boys kapag tumanda na siya. Tutol ni Chandler, Tay, lagi mo na akong sinisigawan. Nabugbog na ako ngayon. Hindi na ako kabilang sa bahay na ito. Pagkatapos ay padubog siyang lumabas ng bahay. Dahil ayaw siyang tulungan ng kanyang ama, sarili niya lang ang naiisip niya. Hindi niya hahayaang dumaan ang pangyayaring ito. Gusto niyang patay na si Carlos para mailabas ang galit niya. Anong anak meron ako? Nagalit si Derek at sumigaw pagkaalis ni Chandler. Pagkatapos ay lumabas ang nakatatandang kulay abo at nagtanong, Guro, kailangan mo ba akong tulungan ang batang guro na maalis ang mga problema? Hinaway-kaway ni Derek ang kanyang kamay, hindi na kailangan yan. Lahat ng uri ng masama ay ginagawa niya sa Shandale na sinasamantala ang kapangyarihan ko. Malalagay siya sa isang malaking problema balang araw. Sana ay maibaba niya ito ng kaunti. Matapos matamaan sa pagkakataong ito.